Salagombay, diway. Ay, nako po. Ako po ay nalulungkot kasi natalo po ako sa kaso. No? Dinismiss po yung kaso ko. Ito po yung kaso ko, Emelino ako, T. Maestro, complainant. Dinimanda ko po itong si Kim, Alfredo, Claire, Venus, Charito, Flaviano, Socrates, Adwin, Renato. Ano kinatalo ko? Eto, nakasulat dito yung kinatalo ko. After a careful evaluation of the records, sabi nung nagdesisyon sa ombudsman, and without necessarily delving on the merits of the case, ibig sabihin, hindi daw tiningnan yung merito ng kaso. I-dismiss na. Pero, binasa yung record. Yung record, definitely, nandoon yung merit of the case. Naintindihan nyo pa? Bakit mo pa binasa yung record? Hindi mo naman pala gagamitin yung merito nun. Itong sagot. Sabi, dun daw sa Section 20 ng Republic Act 6770. Ito po yung Ombudsman Act of 1989. Ang sabi daw, ako daw po, the Office of the Ombudsman may not conduct the necessary investigation of any administrative act or omission complaint of if it believes that the complainant has an adequate remedy in another judicial or quasi-judicial body. Ano ba yan? Kaya nga po ako lumapit sa ombudsman kasi po, sabi, isumbong mo sa ombudsman. Ano ba ang isusumbong sa ombudsman? Di tingnan natin yung sinasabing Republic Act. Ayan po yung Republic Act, 6770. Ano ho ba ang function ng ombudsman? Andi dito po yung function sa section 13. Ayan, ito po yung function niya. The ombudsman and his deputies as protectors of the people. Ito po, as protectors of the people. Ako po yun Ako yung people. Shall act promptly on complaint filed in any form or manner against officers and employee of the government. Enforce their administrative, civil, and criminal liability in every case where the evidences warrants in order to promote efficient service by the government to the people. Sinumbong ko po sila, yung mga taong sinabi ko, kasi gumawa po sila ng rule, ini-impose yung rule, pag favorable sa kanila, sa aking pananaw, kung favorable sa kanila, i-impose yung rule. Pag hindi favorable yung sa kanila, hindi i-impose yung rule. Bakit ka ba nagpunta doon, Mr. Maestro? Ito kasi, sabi, ang ombudsman daw ay mag-a-act, shall, shall, on all complaints relating to acts contrary to law or regulation. Regulation ng BIR, hindi sinusunod. Unreasonable, unfair, oppressive, discriminatory. Nag-issue ng LA, hindi in accordance with the rule. Inconsistent with the function, ito yung aking pinaglalaban. Bakit ka gumawa ng BIR Revenue Memorandum Order, Revenue Memorandum Circular, at Revenue Memorandum, ruling? I-apply mo lang kung gusto mo. I-apply mo lang kung favorable sa'yo. Pag favorable na sa taxpayer, bakit naman hindi mo i-apply? Nagsusumbong ako. Sinusumbong ko rin tong number 4. May mistake of law. Pero sasabihin sa'yo, hindi pwede. Hindi namin titingnan yung merito mo. Bakit daw? Eto kasi, meron kang remedy sa other judicial and quasi-judicial body. Quasi-judicial po ang ombudsman Ano ba yan? Kala ko po naman protector po kayo ng people. Baka naman pwede nyo kausapin yung iba po ninyong mga tauhan. Baka sila lang po ang nag-uudyok.
Imagine niyo dito sa section 26, ito po yung gagawin, no? Shall inquire from the reports, ayan po, from the reports or complaint it has received. Gagawa po sila. Lahat pong nang sinagmit ko sa ombudsman dito po sa kasong ito, supported ha, no? Sila na nagsasabi na may records eh. Kaya lang po, ayaw niyang tingnan yung records. Yun yung sabi. Careful evaluation, tapos, not without necessarily delving on the merit of the case. Sana naman magising po kayo. Tinalaga po kayo para sa taong bayan ang protection ninyo. Protector of the people against government officials. Pero lumalabas po sa aking pananaw at sa aking conviction, ang pinoproteksyonan po ay yung government official. Maganda rin po naman na sinabi rito ng ombudsman kasi pinala-lifestyle check ko po yung mga taong ito Para daw magkaroon ng lifestyle check, bigyan nyo raw ito mga kasama, yan itong portion na to. Bigyan daw sila ng mga ebidensya para mag-conduct katulad ng real property, motor vehicle registered under the name of any of the respondents. Ibig sabihin, kung gusto nyo mga ka-tax, magtulong-tulong tayo. Ipadala nyo po sa opisina ni ka-tax ETM yung mga pictures ng sasakyan, bahay, saan nag-aaral ang mga anak, saan pumupunta, saan nagta-travel abroad, paano gumastos, gaano karami ang kanilang alahas. Padala nyo po kay ka-tax at bibigyan namin kayo ng tulong para ma-lifestyle check po yung mga taong humihingi ng lagay. At ito po ay isa ring tulong sa atin ng ombudsman. Ito pong nakakulay yellow, sabi rito, the law strictly mandates that the aggrieved party should first avail of the appropriate legal remedies. Ayun na nga Nag-file na nga ako ng sangkatutak na request sa BIR, wala naman hong ginagawa. Kaya nga ako pumunta sa ombudsman. And should give the proper authority the opportunity. Nako, Diyos ko, may first notice po ako, may second notice, may third notice, fourth notice, hanggang 10 notices na po yon. Hindi pa ho sumasagot. Yun nga po kaya ko sila binibigyan ng napakadaming notice para i-correct po nila yung errors nila. Ayan. Ito po Oops, gumagalaw. If any committed in the said forum to prevent the unnecessary and premature resort to any other body. Hindi po ako lumalapit sa ombudsman nang hindi ko binibigyan ng isang pangalawang pagkakataon at pangatlong pagkakataon ng mga BIR officials. Sila po madalas gumawa ng malfeasance, misfeasance, at non-feasance. Sorry po, pero hindi po nila ginagawa ito Wala po silang, sa aking palagay, wala silang respeto sa mga rules na kanilang ginagawa. Sana nakikinig po ang mga taga-ombudsman at sana ay yung susunod ko pong complaint, sana naman po basahin nyo na yung merito ng kaso. Wag na po sana tayong magtago sa section 20 kasi po mas malaki po yung inyong responsibility. Nasa section 13, section 19, at section 26. Ano po? Sana susunod po. Ma'am at sir kami po ay naninikluhod ng tuhod na sana tulungan niyo po kami. Hanggang sa muli, mga ka-tax, ito po ang inyong ka-tax EDM. Kita-kita tayo. Maraming salamat po.